Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-devour nitong si Rimuru sa boss ng mga kalaban na si Michael. Dito niya kauna-unahang ipinakita ang pagsik ng Void God Azathoth. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ang nakita natin sa nakaraan natin na video ay ang point of view nitong si Michael habang kalaban niya itong si Rimuru. Sa video na ito naman ay point of view nitong si Rimuru ang titingnan natin kung ano bang nasa isip niya habang nakikipaglaban siya kanina. Nung nakagalaw na itong si Rimuru sa may suspended world ay nagulat siya kasi na-realize nitong si Rimuru na hindi na big deal ngayon itong si Michael dito. Ang mga atake daw kasi nitong si Michael ay parang textbooks. In other words ay madali itong basahin. Masyado daw ito nag-stick to the basics at wala daw itong varieties ng kanyang mga atake. Basta lang ito bato ng bato ng mga atake sa kanya. Kaya kahit gaano pa kalakas itong mga atake nito ay madali ito maipredict. Kaya ito ay naging easy to deal with. Kanina pala habang naglalaban sila ay nakipag-switch itong si Rimuru kay Shell Sensei. Kaya actually si Shell talaga ang nakipaglaban at nanonood lang itong si Rimuru sa may battle na ito. Nag-enjoy daw panonood itong si Rimuru dahil nakakita daw siya ng mga high level na exchanges ng atake. During the battle daw ay gumamit itong si Michael ng napakalakas na defensive move. Kinabahan daw dito itong si Rimuru. Akala daw nitong si Rimuru kanina ay hindi sila makakapenetrate sa may barrier nitong si Michael. Ang laki kasi masyado ng difference nilang dalawa in terms of existence value. Kaya ang in-expect nitong si Rimuru ay napakatigas ng barrier ni Michael dahil marami siyang magicules na kayang ilagay dito. Pero kahit daw napakalaki ng gap ng kanilang existence value ay mas amazing pa rin daw itong si Shell Sensei kasi nakita daw ni Shell agad ang weakness sa inirelease nitong si Michael na barrier at napakakalma daw nitong si Shell Sensei kahit na nakita niya na nag-activate ng malakas na barrier ito. As a result, i-analyze daw agad nitong si Shell maging ang defensive barrier na Snow Crystal kaya madaling na-eliminate ito ng kanyang Void God Azathoth in just a matter of seconds. Kaya naging overwhelmingly one-sided itong battle na ito. Nakakaawa na nga daw itong si Michael kanina kasi complete victory talaga nitong si Shell ang nangyari. Ni isang hit nga kasi hindi nakatama itong si Michael. Natalo siya ni Shell nang hindi man lang si Shell nagtetake ng kahit na konting damage. In the end, ginamit daw nitong si Rimuru ang kanyang strongest attack dito. Ito daw ang kanyang Void Collapse World of 1,000 Blooming Changes. Para kay Shell Sensei ginamit daw nila ito for testing para malaman nila kung gaano kalakas at gaano ka-effective itong atake na ito. Pero para kay Rimuru, final gift niya na daw yun kay Michael. Binigyan niya itong si Michael ng chance na ito ang kauna-unahan na makakita ng kanyang pinakamalakas na atake. Tsaka para isang beses lang siya na mag-take ng damage, then tapos na agad ang laban. So tinalo nga nitong si Rimuru itong si Michael dito. Pero nagulat itong si Rimuru kasi at the end of the battle, biglang nagtanong ng weird na question itong si Michael. Ang tanong nga ni Michael doon kung sino daw ba talaga itong si Rimuru. Maging si Rimuru hindi sure kung anong ibig sabihin nitong si Michael dito. Maaari daw na kaya nagtanong itong si Michael kung sino itong si Rimuru dahil na-detect nitong si Michael ang existence nitong si Shell Sensei. Kaya ang ginawa ni Rimuru ini-devour niya itong si Michael kasi gusto nitong si Rimuru na makausap ni Michael itong si Shell para daw makapag-usap itong parehas na manas. Proud na proud daw kasi itong si Michael sa pagiging manas niya. Kaya gusto ata ito i-surprise nitong si Rimuru sa pamamagitan ng pagpapakita dito ng isa pang manas, which is itong ang si Shell Sensei. Dito rin unang ginamit nitong si Rimuru ang kanyang Soul Devourer na ability rin ng kanyang Void God Azathoth. Maging itong si Rimuru nagulat rin sa sobrang overpowered nitong ultimate skill na ito. Hindi niya in-expect na possible pala na i-devour ng buo itong si Michael. Kahit na existence value nito probably ay more than 10 times ng kanyang sariling value. Pero kayang-kaya ito ng Void God Azathoth dahil nawala itong si Michael in an instant. Nakaramdam itong si Rimuru ng sobrang satisfaction dahil napakalaking addition ito sa kanyang strength. Dati kasi kahit na anong kainin niya wala siyang nararamdaman na ganito. Pero ngayon na itong si Michael ang kanyang ini-devour nakaramdam siya ng satiety.
na nag-report sa kanya itong si Shell Sensei na dahil daw sa pag-devour nitong si Lord Rimuru kay Michael ay na-acquire na daw nila ang complete data ng 7 angelic systems na mga ultimate skills. At hindi lang daw yon, na-acquire na din daw nila ang Dragon Factor nitong si Felside. Kaya magsisimula na daw itong si Shell Sensei ng kanilang analyze and assess na operation. Hindi lang itong si Rimuru ang satisfied dito, maging itong si Shell Sensei ay talagang tuwang-tuwa dahil sa mga bago na na-acquire nila na powers. At dito na natatapos itong laban ng dalawang leaders, kung saan ang panalo nga ay itong si Rimuru. Nung una balak pa ni Michael na i-assassinate itong si Rimuru dito, pero hindi niya in-expect na siya pala ang mawawala dahil sa may laban na ito. Again, that's the end of the battle. Ngayong tapos na ang laban nitong si Rimuru, tiningnan niya naman itong sila Diablo. Humingi naman ng sorry itong si Diablo sa kanyang lord na si Rimuru, kasi sabi ni Diablo wala daw siyang excuse this time. Inia-admit niya daw na nagkamali siya kanina, pero nag-reply itong si Rimuru sa kanya na wag daw ito maging masyadong hard sa kanyang sarili kasi unavoidable daw ang nangyari. Ano daw magagawa nitong si Diablo? Kaya daw i-stop maging ang time nitong si Michael, pero ayaw pa rin tanggapin nitong si Diablo ito. Sabi ni Diablo sana daw ay nag-isip pa siya ng iba pang countermeasures. Pinagsisisihan niya na daw ang kanyang naive na thought kanina, pero nangako itong si Diablo na babawi daw siya next time. Unusually depressed itong si Diablo sa ngayon, kaya nag-spend ng time itong si Rimuru para pakalmahin ito. Napaka-overpowered nga naman kasi ng time stop, pero since konti lang naman daw ang kayang gumalaw sa may suspended world na yon, sa tingin daw nitong si Rimuru hindi na uli sa kanila ito magiging masyadong malaking issue. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo